Itago na lang natin siya sa pangalang Leticia at Seng naman daw ang itawag natin sa boyfriend niya. Nagkakilala silang dalawa ni Seng nung siya ay nasa grade 9 pa lang at grade 10 naman si Leticia nung naging magkarelasyon na sila. At habang tumatagal ang kanilang relasyon, gusto na nilang dalawa na ipakilala ang isa't isa sa kanilang mga magulang. September 17 ang pinlano nilang dalawa na ipakilala na si Seng sa mga magulang ni Leticia dahil yun ang magandang timing dahil magbe-birthday si Leticia ng September 19. Pero kinabukasan lang pagkatapos nila magplano, nabalitaan ni Leticia na isinugod sa ospital ang nanay ni Seng at doon na rin binawian ng buhay kinagabihan. Hindi man lang nakilala o nakita ni Leticia ang nanay ni Seng bago ito binawian ng buhay dahil sobrang higpit pa noong mga panahon ng pandemic. Kaya nagpalipas muna sila ng ilang buwan bago sila nagplano ulit na ipakilala na si Leticia sa lola ni Seng at sa kanyang ate. Natuloy naman ang magpapakilala kay Leticia hanggang sa madalas na siyang nakakapunta sa bahay nila Seng kaya naging kaklose niya na ang lola at ate ni Seng. Kaya napag-isipan nilang dalawa na total naman legal na si Leticia sa side ni Seng, gusto niya rin sana maging legal na rin sa side ni Leticia. Hindi kasi natuloy noon ang unang plano nila na ipakilala si Seng sa mga magulang ni Leticia. Kaya muli silang nagplano pero nung parating na ang nakatakdang panahon, bigla naman tinamaan ng COVID ang lola ni Seng. At bago pa matuloy ang pagpapakilala ni Seng sa mga magulang ni Leticia, bigla naman binawian ng buhay ang lola ni Seng. Kaya dito na sila napaisip na dalawa na sa tuwing nagpaplano silang ipakilala si Seng sa pamilya ni Leticia ay merong nangyayaring hindi maganda. Kaya pagkatapos ng pagpanaw ng lola ni Seng, hindi muna sila nag-isip o nagplano na muli siyang ipakilala sa pamilya ni Leticia. Hanggang sa dumating ang panahon ng mga magulang na ni Leticia ang nakahuli sa kanya na meron na siyang boyfriend sa hindi pa wastong edad. Ang tatay ni Leticia ay isang tricycle driver at ang kanyang nanay naman ay isang housewife. Kaya inamin ni Leticia sa kanyang nanay na matagal na silang nagpaplano na makilala niya si Seng pero sa tuwing nagpaplano sila ay nagkakaroon ng hindi magagandang pangyayari. Naikwento rin ni Leticia sa kanyang nanay na ang boyfriend niya na lang at ang ate ng boyfriend niya ang natirang magkasama sa buhay. At dumating din ang araw na minaltrato ang boyfriend niya pati ang kapatid nito ng dalawa nilang tiyahin at pinalaya sa sarili pa nilang pamamahay. Kaya kahit bata pa noon si Seng ay napilitan siyang magtrabaho para may ipangtustos siya sa pambili ng gamot ng kanyang ate na may sakit naman sa puso. Kaya noong nalaman ng nanay ni Leticia ang mga pangyayari kay Seng at sa ate niya ay pinatawagan niya ito sa cellphone. Kinausap ng nanay ni Leticia si Seng at sinabing handa siyang kupkupin kasama ang kanyang ate. Kaya sobrang saya naman ni Seng dahil merong handang kumupkup sa kanila ng kanyang kapatid at dumating ang panahon na tinulungan na silang mag-empake. Sobrang naging masaya silang dalawa ni Leticia dahil sa wakas dumating na ang pagkakataon na maipakilala si Seng sa kanyang mga magulang nang walang masamang nangyari. Pero nasa biyahe pa lang silang tatlo papunta sa bahay sana ni Leticia nang bigla namang atakihin ng hika ang ate ni Seng. Kaya hindi na sila tumuloy sa bahay at dumiretso na sila sa ospital at doon sinabi ng mga doktor na nadagdagan ng butas sa puso ng ate ni Seng. Hindi na rin alam ni Leticia kung ano ba ang dapat niyang gawin dahil sa murang edad ni Seng ay kailangan niyang pagdaanan ng ganito kahirap na mga bagay. Hindi na rin tumuloy si Seng at ang kanyang ate sa bahay nila Leticia kaya bigong umuwi si Leticia na mag-isa sa kanilang bahay. Kaya dito na rin napaisip ang mga magulang ni Leticia na meron talagang maling nangyayari sa tuwing nagpaplano silang ipakilala sa kanila si Seng. Dumating na rin sila sa punto na hiniwalayan na ni Seng si Leticia nang dahil sa sobrang takot na baka meron na namang mangyaring hindi maganda. Pero makalipas na ng ilang buwan ay nagkabalikan sila ulit at tinanggap na lang nila ang mga nangyaring hindi maganda. Handa na rin silang tanggapin kung meron pang mangyayaring hindi magaganda kapag nagplano sila na ipakilala ulit si Seng sa kanyang mga magulang. At noong nagkabalikan kami, kailangan ko pantakasan ng aking mga magulang para lang magkita kaming dalawa ni Seng. Pero bandang huli ay tinanggap na lang ng mga magulang ko kung anong klaseng relasyon meron kaming dalawa. 5 taon na po ngayon ang relasyon namin dalawa ni Seng pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya nakikilala ng mga magulang ko sa sobrang takot namin na baka may mangyaring hindi maganda sa ate niya. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Parang hindi ko naman masabi na nagkataon lang kasi parang sinabi ko na rin na mali yung nararamdaman nila. Sa loob ng 5 taon na hindi na talaga nila itinuloy yung pagpapakilala kay Seng sa mga magulang ni Leticia, ibig sabihin sobrang seryosong bagay nito para sa kanila. Dahil kahit sino man siguro yun nasa kalagayan ni Seng na ate mo na lang yung natitira sa'yo tapos may sakit pa, siguro kung ganito yung nararamdaman mo, susundin mo na lang. Baka sadyang darating na lang yung araw na makikilala rin ni Seng yung mga magulang ni Leticia kahit hindi nila pinlano. Pero sa ngayon, hanggat hindi pa nangyayari yun, sikapin nyo pa rin na maging positibo. Palagi kasi nilang naiisip na baka may masamang mangyari kapag nakilala ni Seng yung mga magulang ni Leticia. Kaya try nyo din palitan na merong magandang mangyayari kapag nakilala na ni Seng yung mga magulang ni Leticia.